nakakahiya. Magkapit-bahay na tayo ngayon, no? Saka, masarap tong sabaw ko. Ikaw ang buhay na alaala ng kababuyang ginawa sa akin ng mga lalaki. Hindi ako napatay ng nag-iisa niyong paraan. Kayo ngayon ang pahihirapan ko bago ko kayo tapusin. Magandang araw sa iyo, Miss Esperanza, at sa inyong mga taga-subaybay. Bago pa lang akong follower sa mga channel niyo ni Miss Clar. Narinig ko lang kayo sa mga workmates ko. Araw-araw namin kayong pinakikinggan sa opisina habang nagtatrabaho. Natuwa ako, pero hindi lang ako nalibang sa inyo. Unang kwento pa lang na narinig ko, nagka-interest na rin akong magpadala ng kwento dito. At yun na nga ang ginawa ko. Sa tulong ng mga workmates ko, isinulat ko ang nakakakilabot na karanasan naming mag-asawa sa isang kapitbahay at sa nilipatan naming baryo. Hindi ko gustong imarites ang kapitbahay kong ito. Ang gusto ko lang ay ibahagi ang kwentong hindi pa mawala sa sistema ko. Kung bakit at ano ang nangyari, malalaman nyo. Ako po si Andeng at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Diyan na lang yan sa pinto. Ihahanap ko pa ng pwesto mamaya. Yung washing machine, dito na yan. Dito sa gilid ng kusina. Oh, yung aircon, daan-daan. Sensitive yan. Usad natin to tapos isampa natin to dyan. Mine, saan kaya natin pupwesto yung TV? Basta, huwag sa tabi ng hagdan. Baka dito sa may kanan. Kaso, bintana yung katabi. Pero dyan na muna pansamantala. Yung computer table baka sumagi sa hamba. Naku, basag yan. Dyan lang din muna yan sa labas. Ang sikip na eh. Wala nang pagsasaksakan dito. Paano kaya, May? Saan natin ilalagay yung iba? Papakita ba natin sa second floor tong mga to? Siguro tayo na lang yun. Hirap naman ang ganun. Kwarto na natin yun eh. Tayo na magpasok doon. Oo nga, kaso tayo na lang dalawa magbubuhat mamaya. Ano, kaya mo ba? Oo, kaya yan. Ay nako, baka ikaw ang hindi makabuhat dyan Pumaharang na yung tiyan mo pag yumuyuko ka eh. Sus, gusto mo pati ikaw buhatin ko? Gusto mo paikutin pa kita sa daliri ko eh. O sige, bahala ka. Lipat bahay, bagong buhay. Yan ang sabi sa kanta. Pero kami, lipat bahay, umpisa ng buhay. 3 buwan pa lang kaming kasal. Pero ito na ang pangalawang lipat namin. Hindi lang pagod sa katawan ang paglilipat, pati isip mo may stress. Konti na lang. Konti pa. Sige, dito na sa gilid. Dahan-dahan. Baba. Ay, ang tarik ng hagdan na to Tapos ang lit ng baitang. Pero okay dito sa taas maluwag din. Tapos buti may cabinetry. Magagamit natin mga to. Ay, oo nga eh. Sabi naman nung kasera, gamitin daw natin. Iniwan daw yan nung umalis dito. Hindi na dinala. Binigay na sa kasera, kumbaga. Ayos luma na pero solid pa to. Ano kayang meron dyan? Pag may narinig kang umiiyak na babae sa ating gabi, alam mo na huwag mong sisilipin to. Pusa yung... Hoy, ano ba? Napakaano nito? Huwag kang manakot, visit ka. Di ko gagamitin yan, ako bahala ka. Yung kama, ano natin ipapasok dyan? Oo pag-iisipan ko. Kutsyon sa lapag na lang muna tayo mamayang gabi. Sa totoo lang, maganda ang bahay. Maluwang at maaliwalas. Nagustuhan ko rin na mabukid ang lugar, pero marami-raming bahay. Mukha rin namang payapa dito. Maraming palakad-lakad, pero ayos na rin yun. Kesa mabukid na nga, wala pang katao-tao.
Ayan. Sige. Dikit na natin sa pader. Idulo na natin. Oh, yan. Okay na. Galing, sukat na sukat eh, no? O siya, kumain na muna tayo. Gutom na ako eh. Sige, kunin ko lang sa kahon yung mga pinggan. Kaso, anong kakainin natin? Hahanap pa tayo sa mga karinderya dyan? Wag na. Uy, putik. Sino yan? Shemas, yun oh, sa bakod. Hi! Ito, sinigang to. Saktong pampawala ng pagod. Ha? Nakakagulat ka naman. Kunin nyo na. Mainit pa to. Oh. Masarap higupin to. Lalo pag pagod. Kasi... sige, teka. Nakakahiya naman. Sigurado ka? Grabe. Huwag ka lang mahiya. Magkapit bahay na tayo ngayon, no? Saka, masarap tong sabaw ko. Gusto ko, sibagan mong paghigop, ha? Di mahilig sa sabaw si Dave. Saka, isang putahe lang na may sabaw ang gusto niyan. 'Di ba, Mine? Hindi. Ay, oo. Mas yung sabaw ng gulay. Yun nga. Ganun ba? Pero, kunin nyo na. Para hindi na rin kayo bumili dyan sa labas. Pagod na kayo eh. Sige, akin na. Salamat. Siya nga pala ako si Andeng. Siya si Dave. Asawa ko. Hello! Katuwa naman. Mag-asawa na naman. Ako si Wena. Hello sa inyo. Hello, Wena. Salamat ulit. Sige. Marami pa kasi kaming aayusin eh. Salamat talaga dito, Wena. No prob. Ano ka ba? Pag may kailangan kayo ha, ito lang ako. Kabilang bakod lang naman ako. Madali kayong maaabot. Okay. Sige, salamat ulit, Wena. Isang babae ang dumungaw sa bakod ng kawayan. Isang babaeng matangkad, morena, maganda, malaman, pero sexy. Mala-artista ang babaeng to na may inabot na sinigang saming mag-asawa. Mahirap tingnan ang mga malalaki at bilugan niyang mata. Hindi rin ako komportable sa di maipaliwanag na presensya ng babae. Bukod doon, may kung anong amoy ang dala niya. Hindi mabaho, pero tila ba malansa? Wow! Makahigop ng sabaw ah. Sarap bang sabaw ni... Ito naman eh. Pagod na pagod ako eh. Tsaka masarap nga yung sabaw ng sinigang. Diba? Di naman. Ordinaryo lang. Ganyan din pag bumili ka sa karinderya, di ba? Parang pantawid gutom lang ba? Sana pala umorder na lang ako. Pero kain ka na nga. Sige na. Sana may panghimagas, no? Ay! Ano na naman ba? Dave? Dave! Ito pa pala yung gelatin. Oh, Dave! Yan na yung panghimagas mo. Kunin mo na. Teka lang. Grabe talaga. Sobrang nakakahiya na. Sus! Sabi ko nga, di ba? Magkapit bahay tayo. Ganun talaga. Saka, pansin ko kasi talagang pagod na pagod kayo eh. Lalo ka na. Oo nga eh. Sobrang hassle ng paglilipat. Diba? Daming bubuhatin. Tapos, dadalawa lang kayo. Gusto nyo? Maghugas ka na ng plato, unggoy. Unggoy? Tawagan nyo ba yun? Ang cute naman. Oo, medyo ganun nga tawagan namin. Unggoy tawag niya sa akin. Magtututong na yung mga kanin sa pinggan. Ayan na yung dragon. Este yung si Andeng. Sige, salamat ulit ha. Okay. Ang saya. Ayos ah. Masarap din kaya yan? Ano? Bakit ba? Paano bang gagawin ko? Ito naman oh. Maghugas ka ng plato. Tapos, buhatin mo mag-isa lahat yan. Akin na yung gelatin na yan.
Mapapanis na yan mamaya, di pa pwedeng isaksak yung ref eh. I-flash na natin sa inidoro. Uy, ba't mo naman pa-flush? Lagyan mo na lang dyan, merienda na lang. Pagkatapos humigop ng sabaw, gelatin naman ang lalantakan, ha? Ayos siya. Eh naku, bahala ka nga. Paghugas ka na ng pinggan. Tinitigil ko lang. Pero naaasiwa na ako kay Wena. Pero bukod sa pagkaasiwa, sa pangalawang lapit nito sa bakuran, may kakaiba akong napansin sa babae. Nang tumalikod na si Dave para bumalik sa bahay, parang nakita kong tumulo ang laway ni Wena habang nakatitig kay Dave. Nang mapatingin siya sa akin, nagpunas ito ng bibig at ngumiti pa. Tinuloy lang namin ang pag-aayos sa nilipatang bahay. Gabi na, pero hindi pa kami pwedeng huminto. Niwala kasi kaming mauupuan sa dami ng nakakalat na gamit. Oh, si Lucky, ba't natahol yan? Uy, baka may tao sa labas. Tingnan mo nga. Baka may pusa lang. Tingnan ko. Lucky. Dami dito sa labas Okay ah. Lucky? Bakit Lucky? Wala namang tao Lucky? Doon nakatingin sa bako do, may pusa siguro. Tingnan ko. Teka. Naku. Uy, ano yan? Ibon ba yun? Oo. Laki ng ibon pero nawala. Mine? Pasok na. Pumasok ka na lang. Bilis na! Pumasok ka na! Dali lang, nawala Hindi titigil si Lucky. Palalabasin ko lang. Sabi ko, Dave, pumasok ka na, ha? Bilisan mo na! Ha? Sige, ito na. Ito na nga. Uy, ba't ganyan yung itsura mo? Uy, Yung ibon eh. ano? Nawala, umalis na siguro. Pero ayaw lang talagang tumigil ni Lucky. Hindi. Nandyan lang yun. Kitang-kita ko. Nagtago lang sa bakod yung ibon. Pero kitang-kita ko rin ang anino nito, unti-unting lumaki at naghugis tao. Sana na malikmata lang ako dahil sa mga anino rin ng mga puno. Naligo ako at kinalimutan ko ang nakita ko. Pero habang naliligo ako, nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak sa bintana ng banyo. Unang lingon, walang kahit ano sa bintana. Sa pangalawang lingon, isang pares ng mga mata ang nasa dilim sa labas ng bintana. Ah! Dave! Dave! Mine! Ano yun? Mine, bakit? Sa bintana, may nakatingin. May nakatingin doon. Ha? Wisit. Titignan ko. Wala Meron. Nandyan. Meron yun. Nakita ko. May lumipad dyan. Tapos may mata. Nandyan yun. Teka. Lalabas ako titignan ko sa likod. Sandali. Diyan ka lang Magtapi ka muna. Tarantadong yun. Ay, naninilip ka Gago yun Grabe. Ang sukal dito. Tsaka malalim na hukay lang yun nandito. Ano kaya tong hukay na to? Di man lang tinakpan Ang taas din pala ng bintana. Walang matutungtungan imposible makasilip dun. Ay nako. Ano? Nandun? Sino yun? Mine, wala Kasi napakataas ng bintana. Wala ring matutungtungan. May hukay pa nga sa tapat ng bintana so imposible. Alam mo, sabi mo may lumipad, di ba? Baka nga ibon yun. Dumapo dyan sa bintana, ganun. Pwede rin pusa. Madilim kasi kaya mata lang yung nakita mo. Ay, siguro. Pero, ewan. Bahala na nga. Mine, relax ka lang. Kasi kakalipat lang natin kaya siguro parang hindi ka pa komportable. Masyado pang alerto yung pakiramdam mo, ganun siguro. Pero relax lang. Gusto mo, paliguan na lang kita? Kapagod tong araw na to Paliguan na lang kaya kita para mas ma-relax ka. Sabay na tayo. Gusto mo? Grabe ang kaba ko. Mabuti na lang, nandun ang asawa ko.
Napakataas nga naman ng bintana. Hindi ko naisip yun dahil sa taranta. Mula paliligo hanggang sa higaan, hindi na ako binitawan ng asawa ko. Dahil sa sobrang pagod, mahimbing akong nakatulog. Pero naalimpungatan ako't bumangon. Akala ko umaga na. Pero 2:00 pa lang nung silipin ko ang cellphone. Nagbanyo ako at may kung anong kakaiba na naman akong nasagap. Nakarinig ako ng babae. Kumakanta ang babae. Pinalalaki niya ang halos pabulong niyang kanta. Hindi ko rin maintindihan ang lengguwahe. May mga lalaki ring tumutugon sa tila kanta o dasal ng babae. Tinangka kong sumilip sa bintana. Pero mas natakot ako't sumiksik na lang kay Dave. Uy, good morning. Tinanghali ka. 8 na oh. Sa bagay, pagod eh. Ha? 8 na pala. Ay, Oo, ginigising kita nung bandang 7. Sumagot ka lang pero di ka bumangon. Pero uy, tinitsura mo, inaantok ka pa ba? oo. Sakit din ang ulo ko eh. Hala, nasobrahan ba tayo kagabi? Sorry, napuyat ka tuloy. Magkape ka muna. Kape nga ba o gusto mo ng tsaa? Tsaa na lang siguro. Sisikmurain ulit ako sa kape. Tsaka, ayos lang naman yung kagabi. Ba't ka napuyat? Puyat nga ba yan? Nagising ako kaninang 2:00. Tapos, mga 5:00 na yata ako nakatulog ulit. Ha? Tagal mong nakabalik sa tulog ah. Ano ba nangyari? Wala. Ewan ko. Para kasing may naririnig ako mga tao. O isang tao lang yun. Basta, ewan. Di ko maintindihan eh. Parang nagkakantahan. Tapos, alam mo, hayaan mo na nga yun. Paabot na lang ako ng pandesal. Sige na nga. Ito rin yung keso. Maggagayat na ako ng mansanas tapos ligo ulit tayo pagka-almusal. Gusto mo? Matapos mag-almusal at maligo, itinuloy na namin ang pag-aayos ng mga gamit. Parang hindi nauubos ang mga liligpitin. May mga kapitbahay na bumabati sa amin mula sa gate. Nakakatuwa na wini-welcome kami sa lugar na yon. Pero sa bawat sulyap ko sa bakod na kawayan, si Wena ang nakikita kong nakatayo doon. Kung hindi naman si Wena, ibon na kulay itim ang nakatungtong sa bakod. Ay, Diyos ko po! Kailan ba matatapos to? Walang hanggang hilahan, buhatan, ligpitan at pukpukan sa pader. Ang hirap pala. Ayoko na. Hayaan na lang kaya nating nakakalat yung mga gamit. Grabe nga no. Yung tuloy-tuloy tayong kumikilos pero parang hindi matatapos. Tapon na lang natin yung mga gamit, ano? Hindi ako makapagluto eh. Umorder ka na lang siguro. Ngayon na kaya, para may kakainin na tayo mamayang tanghali. Sige, ayusin ko lang tong pagkakabitan ng mga estante. Ano ba yung order ko? Sa totoo lang, parang wala akong gustong kainin na in-order eh. Lalo naman, fast food. So ayaw mo umorder? Ay, alam ko na. Baka gusto mo ulit ng sabaw. Sabaw ni Wena. 'Di ba? Uy, makaano ka naman dyan? Yung gelatin nga nawala, tinapon mo ba? O bakit? Hinahanap mo ba? Nang hinayang ka bang di mo natikman yung gelatin ni Wena? Sarap nga ng itsura nun, no? Mamasa-masa, pulang-pula, may mga pasas pa sa ibabaw. Uy, ano ba? Huwag mong iparena dyan. Doon yan sa tabi ng isang bintana, oh. Grabe ka, sayang nga kasi yung pagkain. Kita mo, wala tayong minerienda kahapon. O ano, dito ba? Tignan mo kung papaling ha. O, itas mong konti sa kaliwa. Oops. O, sobra. O, konting baba. Yan. Yan, ayos na. So, talagang sabik na sabik ang tikman yung gelatin ni Wena. Sandali ha, lalabas ako. Ihihingi kita. For sure, meron pa siya nun. Hindi na uubos yung gelatin ni Wena. Ay, puta! Uy, gago! Sorry. Nagulat ko tuloy kayo. Ang cute mo naman pag nagugulat ka. Wena? Saan ka galing?
Diyan, sa bahay ko. Oo nga, pero di ko nakitang bumukas yung gate eh. Lumipad ako. May pakpak ako eh. Ha? Anong? Tiro lang. Ang cute-cute niyo namang i-joke. Oo, ang cute mo. Aray! Aray pa ako! Ay, sorry. Paa mo pala yung naano ko ng pako. Sorry. Uy, auntie. Brutal mo naman. Ba't mo sa paa pinako? Sa susunod, itutuso ko to dyan sa malaki mong dibdib. Alin yon? Saan? Wala. Yung butones ng damit mo, nakaano eh. Ay, naku, sorry. Pero di ko na kasi maibutones eh. Bumibitaw na. Alam mo na. Ba't ka ba nandito? Saka, Andeng pangalan ko. Hindi Andy. Ay, sorry. Andeng pala. Pero, ganda rin nung Andy ha. Andy na lang kaya itawag ko sa'yo. Total, friends naman tayo eh. Tsaka, narinig ko kasi, nagbabare na tong si David. Si Dave. Yung asawa ko, si Dave. Ay, oo nga. David na lang tawag ko sa kanya para mas brusco ba? Yun nga. Narinig kong nagbabare na si David. Kasi, sana magpapabutas lang ako. Ha? Magpapabutas ka? Aray! Uy, mine! Aray! Ba't mo binitawan? Ay, sorry. Nabitiwan ko yung bakal. Mabigat eh. Ano bang papabutas? Di mo ba kaya mag-isa yan? Kasi yung barena namin medyo sira na. Hindi na pwede kung saan-saan ipambutas. Sa iba ka na lang magpabutas. Sanay ka naman eh. Ay, ganun ba? O sige, mas okay siguro kung bibili na lang ako ng barena. Tapos, dun ako magpapabutas sa mga tricycle driver. Second hand kasi tong barena ko kaya medyo palyado na. Yun, mas okay kung bibili ka ng barena. Saka mas okay rin kung aaralin mong gumamit nun para hindi ka na magtatawag. Mas masarap magkumpuni kung ikaw mismo. Tama, para hindi ka kung kani-kanino nagpapabutas. Nung una, ako nga talaga yung nagbubutas mag-isa eh. Sariling sikap ba? Kaso, Good morning! Hello Philippines and hello world! It's me, Rico. Rico Bebe is my name. Bebe time is my game! Hello mga new friendly neighborhood Spider-Man! Hello newlyweds! Kamusta ang saputan? Oh my gosh, hi! hello, good morning! Ay! May nauna pala sa akin dito. Hello, good morning, Wena Bells. Ba't ka nandito? Magpapabutas sana ako dito kay David. Kaso, palyado ang barena. Ay! Ang barena, palyado. Ay, Papa Dave, subukan nating langisan. Baka maayos pa yan. Ay! Diyos ko, ang barena. Hindi. Second hand lang kasi yan. Pero dapat kasi, hindi nang hihiram ng barena. Ay nako, hanap-hanap din ng sariling barena para butas anytime at hindi sa kung sino-sino. Nako, oo nga naman. Ito kasing si Wena Bells. Gusto mo ako na magpahiram sa'yo ng barena ko. Pero medyo malambot yun pagtsagaan mo na lang yung talim. Hindi na, bibili na lang ako para hindi na palyado. Para sure ang butasan. Mang Rico, kayo ho, napasyal ho kayo. Ay, Diyos ko, andeng. Mang Rico. Kinkilabutan ako sa Mang Rico mo. Para bang nasa likod ko yung tatay ko, huwag mo ko tinatawag na Mang Rico, utang na loob. Again, I'm Rico. Rico Bebe is my name. Bebe time is my game, entiendes? Sorry po, Rico. Ba't nga ho kayo nandito, Kuya Rico? Ay, nako, isa ka pa. Punyeta. Kuya Rico. Diyos ko po. Naalala ko nung muntik na akong sagasaan ng kuya ko. Rico din pangalan nun Pwede ba? Ayoko nang ulitin. Rico Bebe. Ay, naku, hindi. Wala naman. Sinilip ko lang kayo dito. Baka lang may kailangan kayo, ganun. Baka may
Baka may nanggagambala sa inyong masasamang elemento o baka pinapasok ng inyong mga kampon ng kadiliman, mga ganon. Kilikili mo lang naman madilim eh. Anong sabi mo? Gusto mo ayos naman ho kami dito. Ito, 2 araw na kami nag-aayos. Pagod pero ayos na ayos pa rin. Matatapos na rin po kami. Nagdidikit na lang sa mga pader ng kung ano-ano. Ay nako, nakakapagod yung pinaggagawa nyo dyan, ano? Sa bagay, gano'n naman talaga pag naglipat ng bahay. Parang pati kaluluwa mo gusto nang maglipat sa sobrang pagod. Pero ayos lang yan. Exercise din yan, ano? Ha? Saka kung ako sa inyo, naku, magsabit rin kayo ng mga krusipiho dito. Nang di kung sino-sinong impaktita yung nakakapasok. Tama. Lalo na mga tikbalang. Nako ha, anong tikbalang? Anong tikbalang pinagsasabi mo dyan? Meron po kaming ganun. Sa pintuho namin ilalagay yon. Tapos po, mamayang hapon po, iabot ko po sa inyo yung kulang namin. Ay, sige lang. Kahit bukas na. Yan muna asikasuhin nyo nang makapagpahinga kayo ng maayos. Kung kailangan nyo pa ng mga magbubuhat, pwede ko kayong tulungan. Lulunok muna ako ng bato tapos kahit bahay nyo, kaya ko nang buhatin, ganun. Lipat natin yun kahit saan nyo gusto. Yung malayo sa mga impaktita, mga kampon, mga ganun. Hindi naman talaga bato nilulunok mo eh. Alam mo ha, ikaw, pag ako, gigigil ako sa'yo, Day. Kuwang-kuwa mo yung gigil ko. Ay, salamat na lang po. Konting-konti na lang po talaga to. Kaya na po namin. Salamat po talaga. Ganun ba? O ay sige, para mas mainam. Pag may kailangan ka pa, lalo na kung magpapamasahe tong si Haring David, just call my name. Remember ha, I'm Rico. Rico Bebe is my name. Bebe time is my game. Hoy, Wena Bells. Halika na, sumabay ka na sa akin palabas at nang maasinan na rin kita. Sige, Andy, David. Iwan ko na rin pala tong sinigang para may ulam na ulit kayo. Sinigang? Ulit? Yung kahapon, baka yun. Ngayon, sinigang na may laman to. Kakaiba to, pero masarap yan. Walang lansa pag ako nagluto. Sige, una na ako ha. Bye! Halika na, baka kalag ka rin pa kita palabas. Let's go. Uy, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan yung mukha mo? Ay, sakit ng ulo ko sa mga yun eh. Siya, idlip muna ako ah. Ikaw muna bahala dyan. Si Rico, siya ang kasera namin. Napakaingay niya. Napakagulo. Talagang sasakit ang ulo mo pag nakausap mo siya. Si Wena naman, talagang gulat na gulat ako sa pagpasok niya. Napansin ko rin ang mga pasimpleng paggala ng mga mata niya sa bahay. Pag dumadaldal si Rico, bigla rin siyang naglalakad sa kung saan-saan sa bahay. Ay, Diyos ko. Grabe sakit ng likod ko, pati balikat ko. Sorry, maghapon akong nahiga. Sumakit kasi talaga ulo ko sa mga yun eh. Masahiin na lang kita, pambawi lang. Gusto kasi ng bading na yun eh. Rico Bebe. Kamukha ni Rico Puno yung baklang yun eh. Yan. Yan. Sige nga. Yan. Aguri mo dyan tapos pababa. Ay, ang sarap niyan. Rico, sakit talaga eh. Dito ba? Dito banda? Tapos, ano ba naman yung si Wena, di ba? Basta na lang sumusulpot. Tapos, may sinigang na naman. Ay, naku. Pero, seryoso, saan nga ba nagdaan yun? Hindi ko nga nakitang bumukas yung gate natin. Ewan ko nga ba. Maingay yung gate natin eh. Pero wala naman tayong narinig. Ano ba yun? Nag-over the bakod? Ay, naku, pag natusok ng kawayan yung petsay nun ha, ewan ko lang sa kanya. Eh, sa bagay, sanay naman yatang magbubukak at magkanda tusok eh. Uy, aray, nadidiinan mo eh. Aray ko, nagigigil ka eh. Easy ka lang. Sorry, di ko kasi maiwasang, ay naku, basta. Tapos, magpapabutas pa daw sa'yo? At ikaw naman, kala mo di ko nakita yung ngisi mo, ha? Balian kaya kita ngayon. Hoy, anong isi? Hindi naman eh, wala eh.
Ano ba? Ang dami mo nakikita. Ikaw yung maraming nakikita eh. Ay nako, pero akalain mong nangapit bahay nang nakatanggal yung isang butonis ng damit? Luwa na yung abukado nun eh. Abukadong wala naman sa panahon. Kaso ikaw, ha? Kumikinang yung mata mo eh. Hayahay ka sa tanawin eh, no? Sus, nakatutok lang ako sa ginagawa ko kanina eh. Mas kayo nga yung magkausap. Utot mong blue. Para kang tarsier eh, no? 360 ikot ng ulo mo habang lumuluwa mata mo. Naku Dave ha, sinasabi ko sa'yo. Napakatalas naman ng mata mo sa akin. Hindi naman talaga eh. Uy, ano yun? Maghahating gabi na. Tubig ba yun? Saan ba yun? Hawiin mo nga yung kurtina. Baka silip ka dyan. Patayin mo muna yung ilaw natin. Kitang-kita ka dyang sumisilip eh. Ha? Seryoso? Hating gabi? Nagsiswimming? Adik ba to? Ano? May swimming pool pala dun? Teka, si Wena ba yan? Galing! Bilis tumayo ah. Kala ko ba masakit katawan mo? Nako, atat na atat ka talagang makita nagsiswimming si Wena eh, no? Uy, oo nga no. Lamig niya na. Pero ang laki. Aray ko, ba't ka nangurot? Ang laki, no? Hindi mo talaga eh. Ano ba, aray ko, masakit. Wag nga yung aray ko. Aray, malaki yung swimming pool. Ba yan? Ano ba iniisip mo? Oh, pero malaki rin talaga yung... Aray, gagi, ayoko na. Oy, gagi, tumigil ka. Aray ko, oh, nakita tayo, tama na nga yan. Lumingon na nga dito eh. Kala ko ba aalis na? Lumayo ka na dyan. Aba, ang lala. Talagang maghuhubad pa. Kapiraso na nga lang yung suot. Magtatalog pa. At ikaw, ha? Pag di ka umalis dyan, iuumpog kita sa salamin na yan. Ito na, oo na. Mas maganda na yung view eh. Aray! Eksakto 12:00, lumalangoy sa pool si Wena. Dumadive pa. Walang kailaw-ilaw, pero kitang-kita siya sa liwanag ng buwan. Nung unay, nakatupis pa ang babae. Pero nawindang ako nang wala na siyang itira. Pero may isa pa akong ipinagtataka na ayaw ko na lang sanang isipin. Ang anino ni Wena sa tubig. Hindi hugis tao. Para tong may pakpak. Ipinagpalagay kong dahil nga yun sa refleksyon din ng mga puno sa paligid. Kinabahan ako sa nakita ko. Pero pinilit kong alisin yun sa diwa ko. At sa panaginip ko ng gabing yun, isang babaeng may pakpak rin ang lumusot sa isa sa mga salamin. Uy! Mine! Gising! Hoy! Noy. Ano ba? Bakit? Umaga na ba? Ang aga pa. Ano ba yun? Pakayog-yog ka eh. Yung mga tao kasi, parang may pinagkakaguluhan dun sa labasan. Parang may... Basta, tara, tingnan natin. Nako naman, ang aga namang chismis niyan. Ano? Chismis? Hindi. Ito naman, gagalit agad. Ito na, babango na. Tara na. Oh, ayusin mo muna yung damit mo. Sa kanto paahon ng bukid, isang lalaki ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Ang lalaki, wala nang buhay. Pero nakakapagtakang tuyot na tuyot ito. Parang inubos ang dugo at lahat ng katas ng katawan niya. Dilat ang lalaki. Ibig sabihin, namatay sa sobrang hirap. Isa pang napansin namin, amoy na amoy klorin ang katawan. Bakit parang basa pa yung damit? Oo nga, nang matagpuan raw yan, medyo basa nga talaga yung damit. Saka yun nga, amoy na amoy chlorine. Ay naku, Diyos ko, nakakatakot yung itsura. Parang kinatas ng mabuti yung katawan, namumuti na oh. Hayop kaya ang gumawa niyan? Grabe, parang sa pelikula ko lang nakikita to. Si Kapitana Olga, ayan na. Kasuli na dumating. Char. Mga kabarangay, hindi ho maganda ang umagang to. Paumanhin at ganito ang bumungad sa ating lahat. Hindi pa ho alam kung ano ang nangyari sa lalaking to.
Hindi pa rin alam ang pagkakakinlanlan. Pero ako, ang masasabi ko, sigurado ako, pinatay to ng isang hayop. Malamang, napagdiskitahan ng baka malaking paniki. Eh alam nyo na ho, may mga paniki ho na totoong sumisip-sip ng dugo ng mga baboy. Eh ito, tao ang nabiktima niya. Nangyari na rin to sa ibang bayan nung nakaraang buwan. Sana lang ho, iwasan nating magpakalat ng mga malisyosong mga balita. Iwasan natin na makapagdulot pa tayo ng gulo, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Alam niyo na ho ang sinasabi ko, at may mga bagong lipat ho tayo dito. Sana ho, huwag natin silang bigyan ng negatibong impresyon tungkol dito sa barangay natin. Kapitana, hello? Makasabat na lang din ho ako, no? Ang sa akin po kasi, bakit pa natin ililihis pa yung matagal naman na mga kwentong itinatanggi lang natin? Bakit pa natin bibigyan ng rason yung gumawa nito para makampante at makapambiktima pa? Kung siya yung dapat pag-usapan, abay, huwag tayong manahimik para alam niya na alam ng tao yung ginagawa niya. Gaya nga ng sabi ko, iwasan natin ang mga bagay na makakapagpalala ng gulo. Oo, matagal na ang mga kwento tungkol sa isang tao dito. Pero hanggang kwento lang. May nakita ba tayo? Wala. May malinaw at matibay bang pruweba? Wala. Kung wala ang lahat ng yon, ang kwento ay kwento lang. Ang mga kapitbahay natin, huwag nating gawing mga kaaway. Ang mga kapitbahay natin, dapat mga kakampi natin. Hindi mga gawa-gawang halimaw na pagbubuntunan natin ng galit at sisi kapag masama ang sitwasyon. Ang sa akin lang naman, Kapitana, yan sinasabi niyong kwento na yan, laganap na. Wala nang nakakita kasi wala na rin yung lahat ng nakakita. Ewan ko lang ha. Kung hahayaan nyo to, baka sa inyo rin bumalik. Sa ngayon, I rest my case your honor na lang muna, Akiz. Napaisip ako sa mga eksena at usapan na inabutan ko. Di ko maiwasang kabahan at mabahala. Talaga nga bang may paniki na kayang gumawa ng ganun sa isang tao? At bakit nga ba basa ang damit niya at amoy chlorine? Nang pauwi na kami ni Dave, nakita namin si Wena na nagwawali sa bakuran nito. Yung mata mo, yung mata mo. Nakayuko lang yung tao eh. Di naman grabe naman to. Andy! Hi, David! Good morning! Ganda ng hangin, do. Tingkad rin ng araw. Hello, oo nga Good morning. Ay sige, pasok na kami ha. Di pa kami nag-aalmusal eh. May nilagay akong lugaw overload dyan sa mesa nyo. Nagluto ako eh. Magaganda yung mga lamang loob niyan. Ha? Sa lamesa? Paano ka nakapasok? Di ba nga may pakpak ako? Joke! Ito naman. Pumasok lang ako. Bukas yung pinto eh. Tapos yun, isang kaldero pala yan. Malasa yan dahil sa mga laman. Ubusin niyo ha. Sige, kakain na rin ako. Bakit ka pala pumasok ng ganun? Sana. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Nagulat ako nang may lalaking sumalubong kay Wena sa pinto ng bahay niya. Pinisil pa niya sa puwet si Wena bago niya to paraanin. Napalunok na lang ako. Pumasok na kami ni Dave sa bahay. Binuksan ko ang isang kaldero ng lugaw at kunot-noo ko itong tinitigan. Ewan ko na kung anong iisipin ko. Oy, di ka kakain? Mukhang masarap Bango. Talaga ba? Di ka man lang na-bother na basta siya pumasok dito? Mine, sigurado akong nilak ko yung pinto at gate. Tapos, alam mo, nakakapikon yung mukha mo Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Iniintindi mo ba? Oo nga. Teka lang kasi, nag-iisip rin ako pero baka nga hindi mo nalak.
Nilako nga. Nilako yung pinto. Sigurado ako. Kaya nga yan yung susi, oh. Kaya nga dala ko, di ba? Baka dala mo lang pero hindi mo na nga lang nalak dahil masyado tayo na intriga kanina sa gulo dun sa labas. Nababwisit ako. Alam mo, nakakabwisit ka. Hindi mo nga ako iniintindi. Gusto mong ibato ko tong susi na walang padlock para bumukol sa ulo mo na kinandado ko nga yung gate saka yung pinto? Teka, easy ka lang. Masyado ka ng ano eh. Oh, sige na. Anong gusto mong gawin natin? Pag ito si... Tao po. Ay, good morning. Ay, Kapitana. Good morning po. Pasok ho kayo. Wag na iha. Saglit lang naman ako. Lucky! Lucky, tumahimik ka. Mime, si Lucky nga. Lucky! Kumaingay boy! Lucky! Pasensya na ho, Kapitana ha. Pati yung aso na mamahay ata. Ano po pala yung sadya nyo? Ayos lang naman. Wala naman. Yung tungkol lang sa nakita nyo kanina. Ayos lang ba kayo? Bilang kayo'y mga bagong lipat dito, ano ba ang nasa isip nyo at yung mga saloobin nyo doon, pati sa barangay natin? Syempre ho, parang nagulat kami dun. Natakot ako dun. Ngayon lang ho kasi ako nakakita ng ganun eh. Saka, kakaiba po yung itsura. Ay, sabi ko na nga ba sa bagay, sino nga bang hindi matatakot sa nakita nila? Ako man na bahala rin. Pero alam mo, sa kabuuan, payapa at ligtas dito sa barangay. Siguro, may mga maririnig kang mga kwento-kwento, mga kababalaghan, ganyan. Pero kahit saan namang barangay meron nun, di ba? Saka, alam mo naman yung mga Pinoy, maraming mga paniniwala't kwentong kababalaghan. Kaso, ang problema sa ganyan, ang mga kwentong kababalaghan nila, pinagmumula ng gulo. Walang basihan pero madalas na uuwi lang sa may napeperwisyo. Pero sabi ko nga, dito sa barangay natin, ligtas kayo. Papayapa dito. Ako mismo ang nagsasabi sa'yo. Kaming mga magkakapit-bahay dito, talagang damayan, tulungan. Para bang meron kang malaking pamilya? Huwag kang mahihiyang magtiwalat, magpaalaga sa mga kapitbahay mo. Ha? Pansin ko nga ho yan, Kapitana Parang komportable yung mga tao dito. Parang lahat magkakakilala Kung magbatian ho parang mga magpipinsan lang. Pero kasi ho... Bakit? May problema ba? Ihawag kang mahiya. Sabihin mo lang. Ako makikinig at kung kailangang ayusin, gagawan ko agad ng aksyon yan. Ano ho kasi yung kapitbahay ko ho dito sa kabila. Si Wena. Yan mahilig magluto. Mahilig rin makipagdaldalan. Malakaibigan pero yung mga tao iba ang tingin sa kanya. Opo. Kung ano-anong luto na nga ho yung inaabot sa amin Kaso lang, parang... siguro, naaasiwa ka sa kanya. Malamang, may napapansin kang kakaibang ugali niya. Lalo sa kung paano siya makitungo sa tao. Pero yan kasing batang yan, nawalan ng magulang. Tapos, ikakasal din dapat yan. Kaso na aksidente ang boyfriend. Ewan ko kung totoo, pero buntis daw yan at nakunan lang dahil sa depresyon. Dahil nga na matayan ng mapapangasawa sana. Kung pakisamahan mo na lang, ha? At saka, alam ko ang ibig mong sabihin. Ang mga tao dito, kilala na rin niyang si Wena na ganyan. Pero siya rin kapitbahay natin. At dito, ang magkakapitbahay, magkakapamilya. Ganun ho ba? Grabe rin pala yung pinagdaanan nitong si Wena. Oo. Kung alam mo lang. Inalagaan pa ng simbahan yan nung mga panahong halos mawala yan sa katinuan. Pero ngayon, nakita mo rin naman, nakakabawi na. Napakaganda, hindi ba? Pantasya rin ang mga kalalakihan dito yan.
Pero siya mismo, ayaw na raw. Ay, o siya, sige. Nagsisimula pa lang ang araw ko. Marami pa akong aasikasuhin. Nandyan lang ang bahay ko, ha? Kung may kailangan ka, madali akong puntahan. Kapit-bahay mo lang din ako, kaya huwag kang mag-aalangang tumawag. Sa nalaman kong background ni Wena, aaminin kong napaisip ako. Medyo nakonsensya ako sa pananaw ko sa kanya. Pagkaalis naman ni Kapitana, nakita kong lumabas ng gate ni Wena ang dalawang van. Nakita ko ring papasok na ng bahay si Wena na nakatapi lang ng tuwalya. Ang nalaman kong mga kwento, binanggit ko rin sa asawa ko. Ganon? Akalain mo, bigat rin pala ng mga nangyari dyan. Di lang halata pero nakipaglaban rin pala ng matindi sa buhay itong si Wena. Paano ba yung hindi halata? Ano ba nakikita sa kanya ngayon, ha? Ito naman, yung parang maliwalas naman yung mukha niya eh. Parang maayos din yung kalusugan niya. Maayos ang health. Sexy kasi no? Kaya para bang walang pinagdaanan. Yan ka na naman eh. Wala akong sinasabing ganon. Alam mo ikaw, kakalipat lang natin. Sabi nga natin, diba, sa paglipat sa bahay na to, magsisimula tayo ng buhay. Kaso, Nakapagsimula naman na tayo Kaso, lumiko-liko ka lang. Kaya nga rin tayo lumipat eh. sus, kala ko ba napatawad mo na ako? Pinasal na nga tayo lahat-lahat eh. Pinatawad naman kita. Kaya nga rin tayo kinasal. Kaya nga rin tayo lumipat agad ng bahay. Pero hindi na nabago yung mga nangyari. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na huwag mag-alala o mangamba. Kasi pwedeng maulit yung dati eh. Kaya huwag mong aalisin sa akin yung pag-iingat o pagdadala. Natural lang yun, lalo kung nasugatan. Buntong hininga at kamot-ulo na lang ang naisagot ni Dave. Ang totoo kasi, may malalim at masakit na dahilan kung bakit kahit kakakasal lang namin, lumipat agad kami ng bahay. Dahil bagong lipat kami, nagdesisyon kaming magpa-house blessing. Usually, mga nagpatayo lang ng bahay ang nagpapa-house blessing. Pero ginawa na lang din namin para maging maayos at mabiyaya ang pagtira namin sa nilipatang bahay. Pasasalamat at pakikipagkilala na rin to sa mga kapitbahay namin. Kuha pa po kayo. Sige lang ho, pwede hong bumalik. Ito po, juice po. Mang Dindo, salamat to sa pagpunta ha. Maya-maya magpapagulong tayo ng ubas. Kuya Roy, tara, pasok na kayo. Grabe si Aling Maming nagdala pa ng kakanin. Salamat po sa pag-aabala ha. Naku, una ho kayo doon. Ay, bongga, mabuhay ang bagong lipat. Award ang pa-house blessing ha, dami nagpunta. Baka pwede ka na tumakbong mayora niyan, ting. Grabe ka naman, Ma'am Rico. Di naman, tama lang to. Swerte kami dito sa nilipatan namin eh. Saka, paraan na din po namin to para makilala yung mga tao dito. Tata Amang, pansit pa. Ikuha ko po kayo. Hoy, Ninay, wag mong mukbangin yung lechong kawali. Sa Kandoy, baka gusto mo pang dagdagan yung Shanghai. Wala pang laman yung bulsa mo nahiya ka pa. Ayos lang naman yan, Ma'am Rico. Kami lang din kakain yan pag natira kaya mag-uwi yung gustong mag-uwi. Ay, winner naman. Ikaw, pwede ba kita iuwi? Hiramin lang kita saglit. Charing lang. Kinabahan ako. Nasa tabi ni Andeng yung malaking kutsilyo. Magandang hapon. Naku, ang daming tao. Punong-puno Kapitana, welcome po. Kala ko po hindi kayo darating eh. Dito po kayo. Kapitana Olga, tabi tayo dito. Dito ka. Dito yung magaganda eh. Kaya dito tayo, yung mga chararat doon. Oo. Uy, si Kapitana may dalang pichi-pichi. Bongga, makesong makeso. Hay! May. Si Wena Ha? Saan? Kaya pala hindi ko nakikita kanina pa. Kala ko naman nandito na. Teka lang, tawagin ko. Oo nga. Kanina pa yung pasilip-silip sa bakod eh. Ikaw na nga. Wena! Uy! Wena! Tara dito! Lipat ka! Nako, wag na. Ayos lang yun. Sus, kita mo to. Tara na.
Alam mo ikaw, ang dami mo nang naibigay na pagkain sa amin. Tapos tatanggihan mo ko ngayong ako na yung magpapatikim ng luto ko. Nakakaano ka naman eh. Tara na! Ikaw nagluto? Wow! Sige, lilipat ako dyan. Magbibihis lang ako. Malaki ang bahay. Medyo malawak ang bakuran. Pero nagsikip ito sa dami ng tao. Para bang buong barangay ang nagpunta sa house blessing. Natuwa naman ako dahil mas nakilala namin ang mga bago naming kapitbahay. Magulo at maingay, pero nang si Wena ang pumasok, naiba ang ihip ng hangin. Ang halakhakan at naglalakas ang mga boses, umurong at nauwi sa bulungan. Ang mga kalalakihan naman, nagsesenyasan at sinusulyapan si Wena. Naglapag siya ng kanyang specialty na sinigang, pero tinitigan lang to ng mga tao. Wena, dito ka na. Dito tayo. Salamat. Ang daming tao ah. Oo nga eh, kala ko nga nung una walang pupunta. Sabi ko nga, kahit isang linggo, hindi namin mauubos yung mga pagkain pag naiwan to sa amin. Oh, kain ka na. Kuha kitang kaldereta. Kung sinigang ang specialty mo, ako naman, kalderetang baka. Paborito nga to ni Dave eh. Kuha kita. Wait lang. Wow! Amoy palang halata ng masarap eh. Saan nga pala si David? Ay, wag mo nang hanapin, Day. Tinago ko. Dito, oh. O, tignan mo, sa bulsa ko. Nandun. Nagbubukas na ng dibote. Nagkakabasagan na ng yelo eh. Ay, shot na pala. Sige, dun muna ako sa kanila ha. Dalhin ko na tong foods ko. Ay, talaga naman. Di magpapaawat ang EA. Kumain ka na nga lang dyan, Rico bebe. Nasan ba si Maris sa Rico mo? Kapitana naman. Anong Maris? Mario. Saka ayaw natin ng mga Maris, hindi loyal yung mga ganon. Ayoko makakita ng mga screenshot, no? Doon tayo sa Mario kaysa Maris. Nasan na yung Mario mo? Ay nako, nasa ilalim pa ng kubeta, kasama si Luigi. Kung anong tubo inatupag eh. Mamaya ako naman bobomba sa tubo nun. Sana di na ako nagtanong. Kumain ka na nga lang. Nasa mid tuloy ako. Di nga pre, taon-taon, walang tumatalo sa inyo. Oo eh. Kahit sa kabilang barangay, wala kami makatapat sa court. Nakabalik din naman kami sa masaya at maingay na salo-salo. Pero ang mga tao, talagang panay ang sulyap kay Wena. Lalo nung naupo siya sa inuman ng mga kalalakihan. Napansin ko rin ang lakas ng pag-inom ni Wena. Pero parang hindi ito tinatamaan. Isa nga si Wena sa mga natirang 3 umiinom kasama ni Dave at ng tricycle driver na si Dario. Nako! Ikaw ba David? Marunong ka bang mag-basketball? Gaano ka ba kagaling mag-shoot? Naglalaro ako pero bihira lang eh. Nako, bihira ka lang mag-shoot? Nako puro lang pala dribble at pasa eh. Hindi, bihira lang ako maglaro. May tama na rin kasi yung tuhod ko eh. So malambot na rin tuhod mo. Kung sa pag-shoot lang, madali yun eh. Pero kung tuhod na problema, pwede pa rin naman. Pero, Oy, tibay niyong 3 dyan ah. 11:00 na oh. Nagkakasarapan lang Ate Anding. Ngayon lang kami nagkaharap nitong si Kuya Dave eh. Tapos tong si Wena, abay, tinutubig ang alak. Ubusin na lang namin tong isa tapos ligpitan na kami. ha? Uubusin na lang? Ano ba naman tong mga to? Ang hihina. Maoy na rin yata kayo eh. Isa pa tayo? Sagot ko. O ano? Wow, lakas mo rin pala sa mesa no? O sige, sali na nga ako para may katandem tong si Wena. Umupo na rin ako sa inuman. Hindi lang para makihalubilo, kundi para na rin bantayan ang dapat bantayan. Hindi ko na malayang 3 bote pa kami.
Nakayuko na si Dario. Pumipikit na si Dave. Lumulutang na rin ako. Si Wena, nakatindig pa. Siya pa ang tanggero at nagpabalik-balik para kumuha ng pulutan. Ano? Okay lang kayo? Parang 3 ang bubuhatin ko ah. Andy, ano? Hoy! Uy, ano? Ayos pa ako. Pero, ubusin na lang natin yan ha. Tapos, tama na. Papasok pa ako bukas. 3 araw na akong absent. Ako, bubuhatin ko pa yung tricycle ko tapos iatid ko pa yung misis ko. Kasi masarap yung lugaw. Tapos pag walang lingay yung spaghetti, hindi lulutang yung kwago sa usok ng yosi kasi pag nagsuka yung tambucho, mawawala yung confidential fund. Si Inday, magagalit yun. Tapos magka-apoy for power daw. Tapos, Pusang ka na, Dario. Connect the dots na yung sinasabi mo eh. talaga naman eh. Never again. Never again to Milo Kid. Ay nako, tama na to. Uwian na. Ayoko na. Wasak na yan si Dario. Oo nga eh. Hayaan mo na lang yung matulog dyan. Uy, Wena. Ayos na yan. Sasabog na rin yung puso ko eh. Ganon? Ah, sige. Sorry din ha. Yan lang kasi ako nagkaroon ng mga kainuman. Ngayon nga lang ako sumama sa maraming tao eh. Alam ko namang nakatingin sila sa akin. Pero talaga natuwa lang din ako. Kayong mag-asawa, ang babait niyo rin talaga. Kaya lang, nag-ano sa akin. Basta, sige, ligpit na lang tayo. Salamat ulit. Ewan ko ba, pero parang malaman ang mga sinabi ni Wena. Oo't madrama, pero alam mong may pinagmumulan. Di ko maiwasang maawa sa kanya, pero anong magagawa ko? Halos si Wena lang ang nagligpit. Matapos niyang magligpit, laking gulat ko nang tumalon siya sa bakod. Dire-diretso siyang tumakbo at tumalon sa swimming pool niya. Nakita ko pa ngang padabog niyang pinaghuhubad ang lahat ng damit niya sa tubig. Naglublob siya ng naglublob sa tubig habang humihikbi. Natulog akong litong-lito kay Wena. This it. Sakit pa ng ulo ko. Uy, Mine. Papasok na ako ah. Uy, bumangon ka na. Liligpitin mo pa yung nasa labas. Dami pang kaalat dun. Oo, sige lang. Ako na bahala dun. Sus, umoo pero wala sa hulog. Ayusin mo ah. Yung tent, sa barangay hall yun. Soli mo ah. Oo, ako na yun. Mamaya na. Lock mo na lang yung pinto dyan. Paglabas ko ng bahay, si Wena, nakita kong natutulog sa gilid ng pool. Hubot-hubad. Wala akong nagawa, kundi bumuntong hininga. Kinagabihan, pag-uwi ko, nadatnan ko namang papasok sa gate ni Wena ang 2 truck. Si Wena, nasa pool at nakatupis lang ulit. Pumasok na lang ako ng bahay dahil naiilang ako sa nakikita ko. Kinabukasan, malaking gulo na naman ang gumalantang sa barangay. Oh, ano ho yung nangyayari sa kanto? Nako lang talaga. Talagang gulo to. May 2 lalaki tuyot na tuyot as in sinipsip lahat ng pwedeng sipsipin. Dead ball! Ay, sus Mariosep, ano ba nangyayari dito? Mga truck driver yan pero mga hindi taga dito. Papasok na ulit ako ng umaga nang madaanan ko ang umpukan na naman ng mga tao. May lalaking patay na naman. Mga natuyot. Hindi ko na maiwasang mabahala at mapaisip sa barangay na nilipatan namin. Kung sinasabi ng mga taong ngayon lang nangyari to, bakit? At totoo kayang ngayon lang nangyari to dito? Buti maaga ka nakauwi, Teng. Masama po pakiramdam ko eh. Ay, ito po, juice. Tsaka,
pagtsagaan nyo na po muna tong kanton ha. Pasensya na po. Ito naman, magmamarites lang naman ako eh. Choosy pa ba ako? Yun na nga. Si Wena, karne ang negosyo ng batang yan. Meat business. Kaya may mga nagdi-deliver at kumukuha ng mga karne dyan. Wow, negosyante pala si Wena. Parang pa-easy-easy sa totoo lang eh. Well, talaga namang pa-easy-easy lang. Daming ahente niyan. Daming binabagsakan niyan dito sa probinsya natin. Isa siya sa pinakamalaking supplier. Pero ito ang kaso kay Ateng. 'Di ba nakikita mo yung mga nagdi-deliver na yan sa kanya, yung mga truck. Yan, oh. O kaya mo yung mga van. Ang sabi, may pa-step over si Ateng sa mga driver niya. Ay, sus me! So, syempre, hindi naman sila nagbaboxing lang doon, no? Nagre-wrestling, pwede pa. Grabe naman kayo. Baka naman, baka... Ano? Mag-iisip ka pa? Ano kaya gagawin ng mga delivery boy sa bahay ng isang, babaeng mag-isa lang sa bahay? Kaya talaga. Ang kaso pa, di ba, nagkakasunod-sunod yung lalaki na tatagpo ang patay na parang, yun nga, yung natuyot. Yung mga yon, hindi sure, pero mga delivery boy ni Ating. So alam mo na, yan yung matagal ng kwento dito na tinatanggi ni Kapitana. Ewan ko ba kung bakit parang pinagtatakpan pa yung impaktitang yan. Totoong inuumaga ang mga van at truck sa bahay ni Wena. Nakakakita ako ng mga lalaking lumalabas dito pag umaga. Pero ayokong maniwala. Ayokong pag-isipan ng masama si Wena. Isang linggong natahimik sa barangay. Pero isang araw, isang misteryosong truck ang nakaparada sa tapat ng bahay ni Wena. 3 araw na yan dyan. Inuusisan na nga ng tanod yan eh. Kaso tong si Wena, ilang araw na rin hindi pa umuwi. Ang problema, parang may mabaho dun sa truck. Di mo ba naaamoy? Parang nga, pero konting-konti lang. Baka naman marumi lang yung loob. Kulob na kulob eh. Mukha rin namang gusgusin yung truck. Malamang yan, napakarumi lang ng loob. 2 araw pa ang lumipas. Ang konting amoy na nagmumula sa mga truck, naging nakasusulasok na alingasaw. Nagkakasakit na ang ilan sa mga matatanda at mga bata. Nagkakagulo ang mga taong nag-umpukan sa truck na nasa tapat ng bahay ni Wena. Pero parang mas marami pa rin ang langaw kesa sa mga tao doon. Sandali lang po, sandali lang. Walang gagalaw niyan. Makinig po muna kayo. Hindi po natin pwedeng buksan ng basta-basta yung truck. Baka humadimanda pa tayong pare-pareho. Ano ba, Kapitana? Umalingasaw na nga ho dito sa buong barangay, kawawa rin naman yung mga nagkakasakit. Hindi ho ba kayo napapaisip kung ano laman yan? Napakabaho oh. Hindi lang ho basura laman yan, sigurado ko. Ang malamang laman yan, patay na aso o pusa. Kasi nakita ko noong isang araw may aso na sumampa dyan tapos may narinig din ako talagang pusa dyan sa loob. Malamang nagsipasok dyan tapos hindi na nakalabas. Ang mas maganda huwag tayong magpadalos-dalos. Kung sinong may contact kay Wena, patawagan na lang ho natin. Kap, ilang araw na rin hong wala si Wena. Siguro dapat rin tayong mag-alala sa kanya. Tapos yung bahay niya, bukas na bukas, pati gate. Hindi ho ba nakakapagtaka naman? Anding naman. Di ba kinuwento ko na sa'yo nung isang araw? Si Wena, hindi siya, basta, may masamang ginagawa yang si Wena, sure ako. Tama na. Tama na ho ito. Ganito na lang ang gagawin ko. Itong mga truck, pababalutan ko na lang ng kung anumang pwedeng ibalot dyan para hindi na sumingaw yung amoy. Bubuksan lang yan kapag lumitaw na si Wena. Yun lang ho ang gagawin natin. Binalutan ng maraming makakapal na trapal ang buong truck. Nabawasan ang masangsang na amoy nito. Pero ang truck, nangingitim dahil sa langaw. Lumipas pa ang 2 araw. Wala pa ring Wena.
May kung anong likido na ang tumatagas sa truck. Napakabahong likido. Isang gabi, nakarinig ako ng mga kalabog at tila ungol ng tao sa truck. Nangingilabot ako sa mga naiisip ko kung ano ang posibleng ungol at kalabog sa truck. Isang umaga, laking gulat ng lahat nang biglang wala na ang dalawang naglalakihang truck. Narinig itong pinaandar noong madaling araw, pero wala namang nagtangkang sumilip para alamin kung sino ang nagmaneho sa truck. Para namang iwan yung mga tao. Narinig na nilang pinaandar yung truck pero walang sumilip man lang. Nagkakatakutan daw eh. Labo naman nun. Ano nga kayang laman nun? Napakabaho no? Kahit tayo nagkasakit eh. Pero ako rin, wala akong nagawa nung may narinig akong umuungol doon. May kumakalabog pa. Pero mahina eh. Talagang natakot ako. Ano pa ba sa tingin nyo? Eh di patay na tao. Ay, sus Mariosep, mahabagin. Tumitindig yung balahibo ko sa nipples ko. Ay, sorry. Mga bangkay, inimbak sa truck. Yun ang nasa isip ng lahat. Nakikita pa ang mga aso na bumababa sa truck at may kagat-kagat na kinakain kung ano. Nakakakilabot isipin, pero walang napatunayan ang mga tao. Dahil na rin walang kumilos, lalo na nung may naririnig na tunog mula dito. Isang gabi naman nang makauwi ako galing sa trabaho, halos sumabog ang dibdib ko sa nakita ko. Si Dave, ang asawa ko, lumalangoy sa swimming pool ni Wena. At si Wena na ilang araw pinaghahanap ng mga tao, biglang nandun at nagsuswimming din. May, ang aga mo ah. Nagulat ka? Dapat mas ako yung nagulat eh. Sa bagay, baka nga hindi na ako magulat kasi nagawa mo na dati, di ba? Ay, sandali lang ha. Aabutan kita ng tuwalya. Pati lahat ng gamit mo, ilalabas ko na. Abangan mo sa bintana, sa second floor. Ah, Andy, hindi naman. Wag mo akong ma-Andy-Andy, hinayupak ka. Tapos kung piliing pakitunguhan ka na maayos kahit nilalayuan ka ng lahat? May naman, tama na yan. Ano? Bakit mo ako aawatin? Inawat ba kita sa langoy mo doon? Ano? Masarap bang sumisid doon? Sige! Sisid pa! Magpakalunod ka sa singit ng lintik na babaeng yun! Nagliparan sa labas ang lahat ng gamit ni Dave. Doon na rin siya natulog. Hindi ako nakatulog sa ngit-ngit. Umiyak lang ako buong magdamag. Ang hindi ko inasahan, ang dadatnan ko sa umaga. Si Dave, nakatunganga sa bakod. Tulala. Wala siyang binibigkas, kundi pangalan ni Wena. Wena. Naririndi na ako sa'yo, gago ka. Ano ba? Mayos ka nga? Nagdurog ka ba? Naitula ko naman siya sa bahay at naihiga sa kwarto. Napakataas ng lagnat niya, pero kailangan kong pumasok. Pag-uwi ko kinagabihan, sinisira na niya ang bakod papunta kay Wena. Itinulak pa niya ako nang pigilan ko siya. Napalupasay na lang ako nang makatawid siya at tuluyang pumasok sa bahay ni Wena. Nakita ni Rico ang nangyari at sinamahan na muna niya ako. Uy, Ating, kalma ka lang, huminahon ka. Kinakabahan ako sa'yo. Nanginginig ka sa galit. Saka pwede ba? Bitawan mo yung kutsilyo, baka sa akin umigkas yan eh. Ano bang gusto mong gawin? Minahon ka nga, tutulungan kita pero huminahon ka muna. Diyos ko naman. Pupunta ako kay Wena. Babawiin kong asawa ko. Pupunta ka? Kay Wena? Diyos ko po naman. Hoy! Hoy, hintay! Diretso akong lumabas ng bahay.
Lumusot ako kung saan dumaan si Dave para makapasok sa bakuran ni Wena. Sinundan ako ni Rico, pero hindi Wena ang nakasagupa ko, kundi itim na ibon. Nagbabaga ang mga mata ng ibon. Malaki at matatalas ang mga kuko nito. Sus Mariosep, wag kang lalapit, tiyan ka lang. Rico, ano yan? Ibon? Ibon ba yan? Ba't ganyan? Kakaiba yung tunog. Saka halos tao na yung mukha. Rico, ibon pa ba yan? Malay ko, basta, ayan na! Palapit na sa atin, takbo na! Mula sa isang puno, sumisid pababa ang umaangil na ibon. Kami ang tinutumbok nito, kaya kumaripas kami ng takbo. Lumusot ulit kami sa bakuran at pumasok sa bahay. Maya-maya'y narinig ko na si Kapitana na kinakalampag ang gate namin. Nang gabing yun, pinalipat muna ako ni Kapitana sa bahay nito. Pero nang sumunod na araw, nagpumilit akong maghanap ng albularyong tutulong sa akin. Pero wala akong nahanap. Kinagabihan, habang sakay ako ng tricycle pa uwi, isa na namang kababalaghan ang nasalubong ko. May mga lalaki, tila nagpoprosesyon. Pati si Dario, bigla akong iniwan sa tricycle at sumama sa prosesyon. Pamilyar ang kakaibang kantang binibigkas ng mga kalalakihan. Diyos ko, ano ba naman to? Nagsisipaglakad ng wala sa sarili. Ganito lang si Dave noon. Si Wena na naman ang may pakana nito. Diyos ko, anong gagawin ko? Magsitigil kayo! Andeng, halika! Huwag kang matakot! Sumulpot si Kapitana. Sa isang sigaw niya at pagwasiwas ng umuusok na dahon, natauhan ang mga kalalakihan. Gulat na gulat din ang mga lalaki sa ginagawa nilang pagpoposisyon papunta sa bahay ni Wena. Nang gabing yun, sinubukan ko nang matulog sa bahay ko. Gusto ko ring mapag-isa, pero ginambala ako ng mga pamilyar na tunog. Pagaspas ng pakpak, matinis na angil ng malaking ibon. Nilakasan ko ang loob ko't nagtatakbo palabas hanggang marating ang bahay ni Kapitana. Nasalubong ko rin si Rico, kaya sinamahan na niya ako. Natulog kami sa receiving area ng bahay ni Kapitana. Kahit problemado, bumagsak na rin ako't nakatulog. Oy, good morning! Ano, sabog na sabog ka, no? Itsura mo naman, parang pinagbaksakan ng multiverse. Hindi kita masisi, pero ka muna umiyak, girl. Nakatulugan mo na nga yung pag-iyak hanggang pagising ba naman? Anong gusto mong gawin ko? Pero salamat ha. Buti na samahan mo ko. May iwan ba naman kita ng ganyan? Inagawan ka na nga ng asawa at lahat, tinutugis ka pa ng... Hinako, kung anong impacto yon, si Kapitana lumuwas yata. Dito ka raw muna. Samahan daw muna kita. Ano nang plano mo niyan? Anong gagawin natin? Hahanap pa rin ako ng albularyo. Pero gutom na ako. Labas kaya tayo? Hanap na lang tayo ng foodam dito. Punta lang daw tayo sa kusina eh. Tara, laki naman pala talaga ng bahay ni Madam. Kala mo SM. Saan kaya ang kusina dito? Ay naku, ang baho naman. Masusok yata ako. Yung sa labas, pinto yata papunta sa likod bahay. Teka nga, silipin nga natin. Ay! Susme! Nakita mo yan? Yun ba yung... Yung truck. Yung sa bahay ni Wena. Diyos ko, masusuka ako pero ito na. Moment of truth. Oh. Alis dyan, bubuksan natin. Ay, Diyos ko. Kala ko ba kay Wena to? Ba't nandito to? Wag nating pakialaman yan. Hoy, masusuka na ako. Ay, Diyos ko! Diyos ko, mga patay! Ay, dugo! Nabubulok na! Tulong!
Tulong. May tao ba dyan? Tulungan niyo ako. Ang truck na kinatakutan, na kay Kapitana. Ang karga nito, mga tuyot na bangkay, mga galon ng nabubulok ng dugo, at si Wena na nakaipit sa mga bangkay. Sumusuka ako habang gumagapang palabas si Wena. Hihimatayin ako nang kumapit si Wena sa hita ko para makatayo. Wena? Wena! Anong... Aray, Rico, ano ba? Huwag ka manghatak! Si Kapitana! Takbo. Pinagkatiwalaan ko kayo dahil magkakapitbahay tayo. Nanlilisik ang mga mata sa likod namin. Kanina pang nakatindig si Kapitana. Si Kapitana na may pakpak na't mahahaba ang mga pangil at kuko. Bago tuluyang tumubo ang pakpak niya, kumaripas na kami palabas kasama si Wena. Nawala ang dalawa. Dumiretso naman ako sa bahay ko. Pero narinig ko ang paggaspas ng pakpak. Sunod ay ang pagyanig ng bubong. Andeng! Andeng! Wala kang tatakbuhan. Mag-usap tayo. Magtiwala ka. Ako ang kapitana mo. Kaya mag-usap tayo. Ayoko na! Hayaan mo na ako! Wala akong nakita. Hayaan mo lang ako. Hindi ganon yon, Andeng. Lumabas ka na. Kakausapin ka lang naman ng kapitana. Andeng, bago ko tuluyang magalit, labas na! Lumabas ka! Andeng, dito, halika dito. Sa bahay ko. Demonyo! Demonyo kayong lahat! Yung asawa ko! Nasaan yung asawa ko? Kung gusto mong mabuhay at makita ang asawa mo, tumahimik ka. Mabilis ang paliwanagan lang. Buhay si Dave. Ako ang gumagawa ng mga kababalaghan sa mga lalaki. Pero nanay ko ang nakikinabang. Si Olga. Sinaunang nagdurugo siyang pinipilit pang mabuhay. Kaya pinakokolekta niya ako ng dugo ng mga lalaki. Sabi niyo nga, diba? Makati at malandi ako. Kaya nadadali ko yung mga tangang lalaki. Pinapagamit din niya ako ng mga kayuma. Nasa freezer si Dave. Sisip-sipin niya yung dugo nun bago mag-umaga. Mababaliw na yata ako. Pero paano? Maliligtas natin yan. Kaya saka ka na mabaliw. Alam ko yung pakiramdam mo, kaya tutulungan kita. Tapos, magkalimutan na. Ito, agimat. Ipalulun natin kay Dave yung kalahati nito. Mamamatay si Olga pag sinipsip niya yung dugo ni Dave. Ito lang makakapatay sa kanya. Ano? Mamamatay si Dave pag sinipsip niya yung dugo nun? Konti lang ipapasipsip natin. Tapos, guguluhin natin siya. Mamamatay lang yung tao pag natuyot na yung dugo. Alam ko yun. Pabalik na si Olga. Dapat maunahan natin siya. Pabalik sa bahay ni Olga. Nasalubong namin si Rico. Pero nakakakilabot na Rico ang tumambad. Mula sa itaas, may pakpak siyang sumugod sa aming pababa. Tinulak ako ni Wena at siya ang nasugatan. Saan kayo pupunta? Wasted! Pakialam mo ba? Rico, aswang ka rin? Ikaw, tanga ka pa rin? Kaya ka nawawala ng asawa eh. Buti nga siya may asawa eh. Di gaya mo. Ang pangit mo kasi. Napaka-perwisyon yung mag-ina. Hindi ko magawa ang gusto ko sa lagon na to dahil sa lahi nyo. Naghilom ang kalmot kay Wena at tinubuan rin siya ng pakpak. Nagsabong sila sa ere at umula ng dugo. Lagpak silang pareho. Pagbuelta ni Wena, diretso ang kuko nito sa lalamunan ni Rico. Nangisa ito, naagnas at tuluyang nagliyab.
Nang hihina si Wena nang mag-anyong tao ulit ito. Maya-maya pa'y nakapasok na kami sa bahay ni Kapitana. Nasa basement yung freezer. Napakaraming katawan nito. Galing yan sa iba't ibang barangay. Ako ang nangunguha. Minsan, pati pagsipsip ng dugo, ako ang gumagawa. Tapos sinasalin ko lang kay Olga. Hirap hanapin ni Dave. Aabutan tayo. Bilisan natin. Ito si Dave. Akin na yung agimat. Painumin mo para siguradong nalulon. Ayos na? Sige, magpahid ka nitong langis para hindi tayo maamoy. Tara, magtago na tayo. Ako ang babanat pag aawati na si Olga kay Dave. Kumalma ka at sumunod ka lang sa kilos ko. Bahala na. Diyos ko, nandyan na yata eh. May mga yabag. Marahang naglalakad pababa ng basement. May mahinahong angil ng babae. Hugis ng halimaw ang naglalakad sa madilim na basement. Sumisinghap ang aswang. Sinasagap kung saan ang pinakasariwang katawan. Naririnig ko ang kabog ng dibdib ko. Pagbukas ng freezer, nailawan ang nakakakilabot na anyo ng babaeng aswang. Naglalaway ang aswang. Lumabas ang mahabang dila nito at inihagod pa kay Dave. Inilabas niya sa freezer si Dave at inilapag sa isang mesa. Kitang-kita ko kung paano niyang unti-unting itinurok ang dulo ng dila sa leeg ni Dave. Nangatog ako nang makita ang daloy ng dugo sa dila ng aswang. Tila nabilaukan ang halimaw. Nakaramdam na ito. Nagkikisa ito habang nanlalambot ang mga tuhod at kung saan-saan bumabalandra. Nay! Ayos ba? Rowena! Anong visit? Anong ginawa mo? Tulungan mo ako. Tulong! Anong nangyayari? Ito, yung agimat mula pa sa panahon nyo. Rowena! Bakit? Bakit? Lintik na bakit yan? Sasabihin ko. Sige, pinwersa mo kong maging magdurugo. Kaya mo. Pinainom mo ko ng dugo. Pati mapapangasawa mo. Pinantawid uhaw mo. Ngayon, tinutulak mo ko para ikuha ka ng pagkain. Dahil sa'yo, pinandidirihan at kinukutsa ko ng mga tao. Abnormal ang buhay ko. Ako mismo, abnormal. Kundi ako basura, pantasya ako. Kundi pantasya, halimaw. Ikaw, mabuting ina ng isang baryo. Yan ang sagot kung bakit. Anong gusto mo? Arugain kita? Paano? Ikaw ang buhay na alaala ng kababuyang ginawa sa akin ng mga lalaki. Kaya yakapin mo ang nag-iisang silbi mo ngayon. Ikaw ang lason at kamatayan ng mga demonyo at malahayop na lalaki. At doon mo lang mapapawi ang pasakit na dala mo sa akin. Ba't ako ang kailangang maging pantapal sa sugat na hindi ako may kagagawan? Dahil wala na ang mga demonyong bumaboy sa akin. At ikaw ang nandyan. Wena! Ilag! Nilundag ng nanghihinang aswang si Wena. Gumugulong at bumabalandra sila habang nagbubuno. Nagkabasag ang mga freezer. Nagsigulong din ang mga bangkay at sumambulat na ang mga dugong nasa mga container. Kahit ako ay nakalmot ng aswang. Napahiga ako sa nagbabahang dugo. Nakakadiri ang amoy at itsura ng basement.
Nabitiwan ni Wena ang agimat. Pero pinulot ko to. Nakaisip ako ng planong hindi sigurado kung gagana ba. Pinagbabato ko ng bawang at asin si Kapitana. Inihagis niya si Wena at ako ang hinabol nito sa galit. Diyos ko sana gumana! Habol, demonyo! Habol! Peste kang babae ka! Nagkamali ka ng nilapitang baryo. Nagkamali ka rin ng kapitbahay na binangga. Pahihirapan kita pag naabutan kita. Andeng, tumakas ka na. Tumalab yung agimat. Pero kulang pa. Tumakas ka na. Kawawa naman kayo. Hindi ako napatay ng nag-iisa niyong paraan. Kayo ngayon ang pahihirapan ko bago ko kayo tapusin. Bago mo ako tapusin, habulin mo muna ako. Ewan ko kung anong kalokohang laro to. Pero aabutan kitang babae ka. Sisimutin ko hanggang sa huling patak ng dugo mo. Pagtsatsagaan ko kahit dugo ng babae. Hirap na ako sa mga kalmot niya. Pero hindi kalmot ang gusto kong mangyari. Nagkabasag na lahat ng freezer at container. Hanggang gabinti na ang baha ng dugo sa basement. Nagigising na ang mga preserved na lalaki. Sinipsipan niya ng dugo ang ilan sa mga lalaki. Siguro'y para makabawi ng lakas. Hindi ito hinayaan ng nanghihinang si Wena. Sinunggaban niya si Kapitana mula sa likod. Kinalmot niya ito, pero buong pwersa siyang ihinambalos sa natitirang freezer. Wala kang silbi. Walang kwentang anak. Perwiso, ikaw naman babae. Punong-puno na ako sa'yo. Napakawalang kwenta mong tao. Sarili mong anak. Sa bagay, hindi ka tao. Halimaw ka. Oo naman. Alimaw ako. At hindi taong mahina na nga. Madali pang makagawa ng kasamaan. Kasalanan ng mga tao kung ba't ako nagkaganito. Kasalanan ng mga tao kung bakit ganito rin ang kinahinatnan ni Rowena. Napakarami mong sinisisi. Nakita kong si Dave na ang dinampot ni Kapitana. Ilalabas na niya ang dila niya at ituturo kay Dave. Bigla ko siyang hinampas ng malaking piraso ng salamin ng nabasag na freezer. Nabitawan niya si Dave. Gumewang ang aswang, pero bigla niya akong nasunggaban. Lintik ka! Nahuli rin kita. Damhin mo ang pag-agos palabas ng buhay mo. Damhin mo mabuti ang pagragasa palabas ng dugo mo. Naibabawan niya ako. Kinalmot niya ako para lalong manlambot. Damang-dama ko ang pagkakaturok ng dila nito sa leeg ko. Hindi ko maipaliwanag ang maliit pero malalim na kirot ng pagbutas ng dila niya sa laman ko. At ang mabilis na pagdaloy palabas ng dugo, ganun pala ang pakiramdam. Kulang ang salitang nakakapanlambot at nakakapanghina. At ang mata at mismong ulo ko, para itong iniimpis o hinihigop paloob. Habang literal na hinihigop ni Kapitana ang buhay ko, pinilit kong alalahanin ang buong buhay ko. Kahit hirap na hirap ang katawan ko, si Dave ang pinakapinilit kong alalahanin. Bago ako nawalan ng malay, mukha ni Dave ang nasa isip ko. Nagpaalam na ako sa kanya. Tinanggap ko nang mawawala ako. Pero nakadilat ako. Hindi maayos ang pakiramdam ko. Pero nakamulatan ko ang huling taong inaalala ko nung paubos na ang lahat ng lakas na meron ako. Dave? Ikaw? Andeng, May, nagising ka rin. Akala ko,
Nurse! Doc! Gising na yung asawa ko! Nurse! Buhay ako? Buhay nga ba ako? Oo, buhay ka, May. Buhay tayo. Salamat sa Diyos. Buhay ka, May. Buhay na buhay. Nasa ospital ka. Anong nangyari? Si Wena, si Kapitana, yung aswang. Si Wena, wala na. Siya yung nagdala sa atin parehas sa ospital. Kwinento niya lahat ng nangyari. Nakita lang daw niya yung aswang na nangisay at namalipit tapos unti-unti daw lumiyab. Ikaw daw, nakahundusay na, maput ng maputla. Nakahingi siya ng tulong sa labas tapos yun, pareho tayong walang malay at sinugod sa ospital. 3 araw akong tulog, ikaw, 1 linggo na. Sabi ng doktor, comatose ka. Sabi niya baka raw hindi ka magising dahil bumaba ng sobra yung dugo mo. Pero gising ka ngayon, buhay ka. Gising ka na. Sorry, May. Sorry sa lahat. Salamat sa Diyos. Ganun pala. Gumana naman pala yung ginawa ko. Akala ko mamamatay na ako. Naisip kong hindi na tayo magkikita. Pero ito, hindi hinayaan yun ng Diyos. Mahal na mahal kita, Mine. Nilulun ko ang kalahati ng agimat, kaya nalason si Kapitana sa dugo ko. Halos mamatay ako, pero gumana ang plano ko't nabuhay pa ako. Salamat talaga sa Diyos. Si Wena naman, isinuko ang sarili sa pulis. Kami ni Dave, magli5 taon na. Lumipat ulit kami ng bahay, pero dun din sa barangay na yon. Oo, bangungot ang salubong sa lipat bahay namin doon. Pero totoo rin namang napakabait ng mga tao sa barangay na yon. Nanindigan na kami ni Dave na dito na bubuo ng pamilya, kasama ang mga mabubuti naming kapitbahay. Dito ko na tinatapos ang aming kwento. God bless at more powers. Maraming salamat sa inyo, Miss Esperanza.